Para sa mga Filipino senior citizen na may edad 60 years old pataas dito sa Pilipinas maging sa abroad ay kailangan nyong mag-online registration sa NCSC database para tuloy-tuloy ang pag-avail ng benefits mula sa ating gobyerno. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa aking channel ay maaari nyong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to, at maaari kayong maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Para po sa mga Filipino senior citizen na may edad 60 years old pataas, dito ka man sa Pilipinas or nasa abroad mga ka-vlogs, ay inaanyayahan po na magrehistro dito sa NCSC database or itong National Commission of the Senior Citizen mga ka-vlogs or NCSC. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano itong NCSC, ito po ay isang ahensya na nasa ilalim po ng Office of the President, at ito po yung pinakabagong ahensya na naaatasang mag-manage sa mga benepisyo at mga iba pang mga pribilehiyo ng ating mga Filipino senior citizen. Dahil po sa kasalukuyan mga ka-vlogs, ang namamahala po ng mga ayuda, mga benepisyo at iba pang privilege ng ating mga senior citizen ay nasa ilalim po ng pamamahala ng DSWD. So ngayon po ay meron pong batas na after 3 years ay kailangan na po itong transmit, no? Magkakaroon na ng transition ang pamamahala ng mga senior citizens from DSWD to NCSC. So ito po ngayon ang campaign ng NCSC na kailangan lahat ng mga senior citizen dito sa Pilipinas or kahit saang dako ng mundo ay kinakailangang mag-submit or magparehistro ng kanilang mga personal information sa NCSC database. Online po yan mga ka-vlogs. Kung magtatanong kayo kung bakit kinakailangan na mag-rehistro dito sa NCSC database kahit na registered na po kayo sa OSCA or sa Senior Citizen Affairs Office sa inyong LGU at meron na kayong Senior Citizen ID, ayan, narito po ang kasagutan mula mismo sa NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. Pagka wala kasing database, the tendency is you'll be misled into sino-sino lang ang binibigyan, di ba? Opo. So sabi nyo po, maliban dun sa, kasi baka meron po yung mga nakikinig po ngayon na senior citizens na may senior citizen ID na po sila. Opo. They still need to register? Is that what you're encouraging them na sa National Commission of Senior Citizens? Yes, ma'am. The reason is, number one, the data with the municipalities do not contain the fields that we want to have. The fields are, number one, yung personal. The two is yung children. The third is skill sets. Ano yung mamahagi natin sa next generation. Fourth, yung economic condition. And fifth, yung health condition. Pagka alam natin ito, then we'll be able to advocate. And this is why we're saying dapat the governance must be data-driven. Saan po, paano po sila makakapagparehistro online? Okay. The link is www.ncsc.gov.ph www.ncsc.gov.ph. So ayun po mga ka-vlogs, no, kinakailangan po talaga na magkaroon ng online registration ang lahat ng mga senior citizen kahit pa meron na tayong OSCA ID or Senior Citizens ID mga ka-vlogs, dahil nga merong mga additional information na nais pong i-fill up
o pa-fill outan ng NCSC na wala po doon sa record ni DSWD or wala sa record ng OSCA mga ka-vlog. So isa po yun sa mga layunin na or purpose, objective kung bakit nga ba nagkakaroon ng online registration dito sa NCSC. Well, para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-online registration mga ka-vlogs, no? Actually, meron na tayong ginawang video nito the last year pa kung paano nga ba po mag-online registration, no? Sa mga registered na, well, good for you, and sa mga hindi pa po talaga alam kung paano mag-register, ayan, punta lamang po kayo sa website ng NCSC sa www.ncsc.gov.ph and makikita nyo po dyan mga ka-vlogs yung registration or register. I-click nyo lamang po yan and fill out nyo yung mga necessary information po na kailangan nyo dyan. And after nyo po ma-fill outan ang lahat ng mga information na andyan, ay make sure na ma-screenshot nyo po yung RRN or the registration reference number mga ka-vlogs, pati yung PKU mga ka-vlogs. So, magagamit kasi natin yung RRN or the registration reference number and the PKU once na tayo ay mag-verify ng ating registration dyan pa rin po sa NCSC database. So, huwag nyo talagang kaligtaan na i-screenshot or ilista ang inyong reference number mga ka-vlog. So, ilalagay ko na lang po sa description ng video na to yung sample ng ating tutorial kung paano nga po kayo mag-registration, no? Dyan sa NCSC database mga ka-vlogs. Actually, madali lang naman mga ka-vlogs, no? Well, sa mga hindi po talaga alam kung paano mag-register, kasi nga po hindi naman lahat ng mga senior citizen ang gamay o marunong dito sa paghawak ng mga gadget, lalong-lalo na ang mga online registration na to. Iba, malabo ang mata, hindi na talaga klaro yung mga pag-fill out ng mga details, baka magkamali. Well, maaari kayong magpatulong sa inyong mga anak, apo, or kahit sino na nasa pamilya nyo na marunong po mag-gadget, mag-cellphone, at marunong pong mag-online. Well, I believe naman, no, lahat naman ng mga tao ngayon ay marunong naman po sa gadget and online. So, magpatulong lamang po kayo sa inyong mga anak or apo mga ka-vlogs. First option po yon. Kung wala po kayong mga anak or apo na tutulong sa inyo, pwede po kayong makipag-tulungan or magpa-assist sa inyong OSCA office or the senior organization na nasa barangay nyo mga ka-vlogs or sa LGU nyo para i-assist kayo to register. Pangatlo, maaari din pong pumunta kayo sa mga computer shop na nasa inyong lugar at magpatulong po kayo, no, sa caretaker dyan or tagabantay na i-rehistro kayo dito sa NCSC database. Well, sa mga hindi pa alam ang website, ayan, ilalagay ko na lang din po dito sa description ng video na to ang website ni NCSC database, at saka ipipin ko na lang din po, no, sa comment section yung website para kayo makapag-register sa NCSC. Sa mga nagtatanong doon sa mga social pension beneficiary na, no, kung kailangan pa talagang mag-register, yes po, kailangan yung mag-register kahit na beneficiaryo na kayo ng social pension at iba pang ayuda ng mga senior citizen, no, kailangan nyo pa rin po mag-register dito sa NCSC database mga ka-vlogs, no, para po tuloy-tuloy ang pag-avail ng ating mga benepisyo at mga pribilehiyo, dahil nga po na katakda na pong i-transmit, no, meron ng magaganap na transition sa pamamahala ng mga benepisyo dito sa mga senior citizen mula sa DSWD to NCSC. So para po sa mga karagdagang updates, no, hinggil nga po sa NCSC, may mga nagtatanong kung magkakaroon ba ng NCSC ID. Yan po ang ating aabangan mga ka-vlogs. After po matransmit or magkakaroon ng transition, no, from DSWD
to NCSE. As of now, online registration muna yung nire-required, online registration muna yung kinakailangan po nating i-comply mga ka-vlogs, no? Para mapasali tayo sa database ni NCSE. As of now, nakikita nyo sa screen nyo ang bilang ng mga nakarehistro as of today, February 2, 2024. No, nasa nangangalahati pa lang tayo mga ka-vlogs, no? Almost or 4 million na po ang nakarehistro, no? Kalahati pa lang ito sa tinatayang nasa 8 to 9 million na mga total of senior citizens na nabubuhay dito sa Pilipinas at maging nasa abroad. Ayon po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA. So marami pa talaga, more than 4 million pa ang hindi nakarehistro dito sa online registration ni NCSE. Baka isa na po kayo doon sa hindi pa registered. Ayan, magrehistro na kayo mga ka-vlog. Sa mga registered na, ayan, abang-abang lang po tayo sa updates, kung ano po yung mga upcoming updates hinggil nga po dito sa NCSE na nakatakdang mamahala sa inyong mga benepisyo at pribilehiyo. Sana naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan kayo ng idea at natulungan po kayo regarding po sa mga tamang impormasyon patungkol nga po dito sa NCSE online registration. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please pautang naman dyan. Bye-bye!